Alright, Prollies, welcome back sa ating Tagalog channel. So, kung makikita nyo, nandito na yung Fantech Aria 2. So, in this video, bibigyan ko kayo ng unboxing, parts overview, and first impressions. And titignan natin or i-discuss natin lahat ng mga naging changes, ano ba yung mga naging upgrades from the original Aria XD7. Tapos, bibigyan ko rin kayo ng mga information dun sa dalawa pang variant. Kasi tatlo yung variant ng bagong Aria ngayon. So, yung Aria 2, Aria 2 Pro, which is what we have here, and the Aria E, which is on the budget side. Okay? And then, of course, i-compare din natin siya sa original Aria XD7. So, this is not going to be a full review kasi syempre bago pa lang, kadarating pa lang. Pero gusto ko na agad kayong bigyan ng unboxing and first impressions. Okay? So, wag na natin patagalin. Let's get into it. Alright, so bago tayo magsimula, as always, honest disclaimer, this is not a paid video pero pinadalan tayo ni Fantech Philippines ng review sample para mabigyan ko kayo agad ng content. Okay? And another thing na gusto kong sabihin sa inyo, moving forward, itong Tagalog channel natin, dito ko na i-upload yung mga review ko ng gaming peripherals, keyboards, mouse, gaming headsets, and all that. Kasi kung napapansin nyo, yung English channel natin ngayon is nag-focus na sa content creation and camera gears niche. So, yun yung parang naging decision ko. Parang gusto ko nga mag-Tagalog na lang sa mga peripherals para talagang mabigay ko sa inyo ng tama yung explanation. Okay? Or mas maging natural pa. Pero sa content creation, doon na lang natin sa main channel. Kasi yun talaga yung pangarap ko sa channel na yun. Okay, so yeah, wag na natin patagalin. Unbox na natin to para makita nyo na. Alright, so here's the packaging. Kung makikita nyo, meron tayong image preview and medyo kakaiba siya or iba siya dun sa original Aria XD7. Mamaya, again, side by side. Andito yung mga key specifications. Iisa-isay natin yan later. Okay, ito yung side niya. Kabilang side, sa ilalim, sa taas, and sa likod. Actually, bago natin siya pala i-unbox, pag-usapan na rin natin yung mga specifications, no, while we're here, para nakikita nyo na rin yung mga info dito sa likod ng box. Okay? So, again, sabi ko nga kanina, tatlo yung bagong Aria or version ng Aria. Yung original XD7, by the way, was released 2 years ago, 2022. So, medyo matagal yung pag-release nila nitong bagong variant ng Aria. So yeah, tatlong variant, Aria 2, Aria 2 Pro, and then Aria 2 Pro S. Yung Aria 2 Pro S, wala pa tayong details. Pero dun sa Aria 2 and Aria 2 Pro, meron na tayo. Yung Aria E is essentially the same as the original Aria XD7, pero may konting changes, especially dun sa sensor. PixArt 3311 yung gagamitin nila dito kasi on the budget side siya. Tapos dual mode lang siya, 2.4 GHz strike speed and wired mode, walang Bluetooth, okay? Pero shape and weight essentially or other specifications essentially the same as the OG Aria XD7. So malinaw tayo doon. Aria E budget segment, kaya pinalitan nila yung sensor at binawasan nila yung connectivity na wala na yung Bluetooth. Pero syempre, hindi naman na ito yung pipiliin nyo, di ba? Kung competitive gamer kayo, pipiliin nyo na either yung Aria 2 or yung Aria 2 Pro. So in terms of the Aria 2 Pro, ang naging change dito primarily is the weight. So, ano na lang siya? 53 grams na lang siya compared dun sa 59 grams nitong original XD7. Mamaya, i-weigh natin siya dito sa weighing scale natin, okay? Tapos, aside from the weight, sa reduced weight, nag-improve na rin yung coating niya. And kung huhulaan ko siya, probably magiging same siya ng coating ng Fantech Helios 2 Pro S, which is grippy texture or grippy coating. Mamaya check natin. Ang kakaiba lang dito or medyo lang ako is yung sensor niya, same pa rin, 3395 pa rin siya. So same lang siya nitong XD7 na original, okay? Pero ang naging kakaiba dito or naging improvement dito is 8000 Hz polling rate na siya. So ang ginagamit niyang MCU or microcontroller unit is Nordic 52849 na, which supports the 8K polling rate nga, which is wala pa nito kasi syempre luma na to. So yun yung parang pinaka main improvement niya is yung 8000 or support ng 8000 Hz polling rate for both wired and wireless modes. Okay, so tri-mode connectivity pa rin siya, 2.4 GHz with 8000 Hz polling rate gamit yung Strike Speed Pro 8K wireless dongle. Tapos meron tayong Bluetooth and of course wired mode. Okay, tapos yung switch nito is the Wano transparent blue shell pink dot switches, which is also available with this, pero itong nasa akin is scale version to. Okay, so ayun lang naman. And other than that,
basically, yun lang yung naging kakaiba dito sa mouse nito. And makikita nyo wala na yung DPI dito. Mamaya check natin yan. Okay? So, battery life, 70 hours daw. Pero nakalagay dito is 125 Hz. Wala namang gagamit ng ganun, diba? Especially for competitive gaming. So, essentially, mas mababa pa yun doon. Charging time is 2 hours. So, sa full review na lang natin ito-test yung battery life niya. Okay? Now, puntahan naman ngayon natin yung Aria 2, which is a lower tier version ng Aria 2 Pro. Okay? Wala akong sample nung Aria 2 pero ang kinaibahan niya, same lang siya na 53 grams. Okay? Same specs lang din siya as the Pro. Pero 1000 Hz lang siya. And with the 1000 Hz polling rate, ang gamit niyang MCU is the COMX MCU. So yun lang yung pinaka-significant na pagkakaiba niya sa Pro. 1000 Hz polling rate lang siya. So kung di nyo trip yung 8000 Hz polling rate, hindi nyo kailangan yon and gusto nyo makatipid, go with the Aria 2. So nabanggit ko na kanina yung Aria E, so skip na natin yon. And meron pang parating yung Aria 2 Pro S. Kung manghuhula ako dun guys, I think it will have the PixArt 3950 sensor or at least a variant or a variation of that, but we'll see. Hopefully makakuha rin tayo ng review sample nun. Okay? So with that out of the way, papakita ko na rin sa inyo pala sa screen yung table ng comparison nila para makita nyo mismo yung pagkakaiba and ma-screenshot nyo na rin. So tara, with that out of the way, unbox na natin para mabigyan ko kayo ng first impressions. Okay? There you go. Sensya na, matagal yung intro. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo or i-discuss na agad yung difference nila in terms of specifications. Para kung yun lang naman gusto nyo malaman, pwede na kayong, pwede na kayong umalis. Joke lang. So tara, eto na. We have the Fantech Aria 2 Pro. Again, Pro variant na nandito. Mamaya natin sisilipin. Tapos, ano pa bang mayroon dito? We have a quick start guide. Ayan, colorful siya. And then makikita nyo rin lahat ng mga info dito. Okay? Ayan, screenshot nyo ng mabilisan. Kung gusto nyo lang. And then at the back, ayan, ito pa yung mga parts niya. Okay, screenshot nyo just in case you want. Tapos, meron tayong accessory box. Same experience with the Fantech Helios 2 Pro S. Okay, and that's pretty much it. Open na natin yung accessory box. Hindi ko pa alam yung price nito. Nakalimutan ko i-look up. Pero kung may information ako ng price, ilagay ko na lang sa screen. Okay? So, ito na yung mga laman niya. Meron tayong kasamang grip tape. Ayan, with a 3M adhesive. Okay. Tapos, meron tayong warranty card. Meron tayong mga replacement na PTFE gliders with some dot gliders here. If in case na mas gusto mo pang mag-less pa yung weight niya or mas trip nyo lang talaga yung dot compared to yung mas malalaking PTFE gliders. Mayroon kayong mga choices. And then we have a personal note here from Sir Fandi, yung founder and CEO ng Fantech. Na-meet namin siya last time and napaka-approachable talaga niya. So, meron tayong braided cable. Ayan, medyo mabigat siya guys and medyo stiff din siya compared sa nakasanayan nating paracord na flexible wire. Yun ang first impression ko in terms of this. So, probably I wouldn't recommend you to use this. So, go diretso na kayo sa dito sa Strike Speed Pro wireless dongle which supports 8000 Hz polling rate. So with this, tingnan natin kung meron pa tayong dongle. I think wala na. Ito na mismo yung dongle natin. Diretso na tayo sa 8000 Hz. Wala tayong USB dongle na nakikita dito sa packaging. And makita ko agad yung difference nitong Aria 2 Pro dito sa Aria XD7. Hindi na siya nabubuksan compared dati. Kung makikita nyo dito. Diba? Ayan. Ito kasi nabubuksan to eh. Okay, so before we compare pala, nagmamadali ako, let's go ahead and do a parts overview muna nitong Fantech Aria 2 Pro. Okay, so weight-wise, mamaya check natin yung weight niya. Tanggalin muna natin to. Actually, sige. Hindi, mamaya na lang. Pag i-compare na natin dito. Okay, so napansin ko agad nga, tama ako. Same siya nung grippy texture nung Fantech Helios 2 Pro S, which I really like. So makapit siya guys, oh. Ayun, oh. Pwede ko siyang sobrang kapit niya. Ewan ko kung maano siya sa video or mapapakita siya sa video. Pero sobrang kapit nung texture na to. And yeah, I really like that from the Fantech Helios 2 Pro S. And I'm really happy na meron din dito or nilagay din nila sa Fantech Aria 2 Pro. Okay? So aside from the improved grippy texture, meron tayong Huano transparent blue shell pink dot micro switches na talaga namang reliable with a clicky and tactile feedback.
Yan. And then, meron tayong scroll wheel here. Walang wobble, side-by-side wobble. Tapos, may enough tactile feedback siya. And decent click and tactile feedback then for the middle button. So, instead of putting the DPI LED indicator here, andito na siya sa taas. Okay, so I feel like okay naman siya. Malinis tignan. And minentain nila yung maliit na Fantech logo dito sa likod. Ayan. Tapos, going here on the side, meron tayong forward and back button. Abot na abot ng daliri ko. No problems here. Tapos, meron tayong groove. Ano, kita nyo? Meron tayong groove dito to support your thumb. And then, ito yung size niya or yung shape niya looking from the side. And then, ito naman looking from the back. So, ambidextrous siya. Actually, hindi. Symmetrical lang pala siya kasi walang forward and back button sa kabila. So, symmetrical yung shape niya. Egg shape ang kanyang design na talaga namang pasok na pasok sa kamay ko. Hindi ko pa nasasabi sa inyo pero yung Fantech Aria XT7 is my favorite, isa sa mga favorite wireless gaming mouse ko of all time. Okay? Ito talaga ang ginagamit ko ever since. Recently lang nagpalit ako dun sa ROG Harp Ace Mini kasi sabi ko nga dun sa review ko nun, perfect din siya sa kamay ko. But we'll see if I'm going back to the egg shape of the Fantech Aria 2 Pro. So, going back, ito yung side niya. Same lang naman sila. May groove din dito. Pero mas deeper yung groove dito. So, hindi siya actually super symmetrical pala. Kasi ito, may groove dito and then dito wala. So, yun lang naman. Pero generally, parang symmetrical din naman yung shape niya except for the side. Okay? Tapos, ito naman yung harapan niya. Ayan. And then here at the bottom, we have two large PTFE gliders and isang slim or manipes sa sensor. So we have our Bluetooth pairing button, we have our tri-mode connectivity switch, and then we have our DPI adjustment button. And again, sabi ko nga kanina, 3395 lang din ulit yung sensor niya. Ang iniba lang is 8000 Hz polling rate na siya. Okay? Ngayon, let's do a quick side-by-side. Pagtabihin natin. So, ito muna. Dito sa side na to. So, different pala talaga siya. Iba pala talaga yung shape and design niya. I mean, yung shape niya halos siguro pareho, pero yung design niya nag-iba na. So, makikita nyo, lumit na yung forward and back buttons niya. Hindi na siya ganun kalaki, kagaya nung original. Tapos, yung likod, may difference din siya in terms of the logo. Ayan. So, ito yung itsura niya, kung pag-anoy natin. Same shape siya kung makikita nyo. May groove din dito, and dun sa kabila. Tapos, medyo flat dun sa, sa right side. Tapos, ito. Nawala na yung Aria logo dito. Nawala na siya dyan. Okay, so na siya, pantay na siya sa kabila, which might be appealing for some, no? And then here, on the front side, pretty much the same. Diba? Halos pareho lang. And then at the bottom, same lang din. Same lang din yung itsura niya sa bottom. Pati yung mga button and switch placement, same lang. So, essentially, ang nag-iba is yung forward and back button, as well as yung logo dito na wala na and hindi na siya na-open. Okay? So, hindi mo na siya pwedeng palitan ng ng butas-butas na cover and wala ka nang ngaring USB dongle kasi nga diretso ka na sa 8000 Hz dongle. So, wala na rin yung logo dyan. Okay? So, that's basically it when it comes to the difference of the two. Same shape, different design lang. May mga konting changes lang. And in terms of weight, tignan natin yung actual weight nila. Of course, tatanggalin natin yung dongle nitong isa. Just to make it fair. Hindi ko na maalam kung nasan yung yung solid cover ko nito eh. So, caveat lang yun or disclaimer lang, okay? So, Fantech Aria 2 Pro is 54.3 grams. So, sabi naman sa specs nila is, siya, 53 plus or minus 2. So, pasok pa rin naman siya dun sa rated specifications niya. And let's see the original. This one should be in 59 or less. O more pa nga, 61. Which is pasok din dun sa plus or minus 2 na laging sineset ni Fantech sa mga mouse nila. So, malaki yung difference niya in terms of weight. Talaga namang ito, 54 lang. This one is 61. Diba? So, malaki din yung difference niya. So, better overall nga yung weight niya. The design is subjective. Depende sa preference nyo. Pati na rin yung DPI LED indicator. Ayan. So, ayun lang. All in all, lighter weight, improved coating,
Still the same 3395 sensor pero 8,000 Hz polling rate na. Tapos syempre iba na yung ano niya, yung MCU niya or microcontroller unit, Nordic 52849. Tri-mode connectivity pa rin. Still the same Huano transparent blue shell pink dot micro switches. And yeah, basically yun lang naman yung mga naging difference. Pero malaking bagay na rin yung para sa akin. And hopefully maka-receive nga tayo nung Phanteks Aria 2 Pro S pag ni-release nila dito sa Philippines. And hopefully nga talagang iba na yung sensor, hindi na 3395. Okay? Alright, so while we're here, bigyan ko na rin kayo ng quick sound test para magkaroon kayo ng idea, especially if mayroong a squeaking sound in terms of build quality. So again, what we have here is the Huano transparent blue shell pink dot micro switches. All good. So, walang squeaking sound. Huwag mo lang pindutin yung button sa ilalim, pero walang squeaking sound. Good build quality. Wala rin umaalog sa loob. So, yeah. So, like I said, this is not a full review. This is just an unboxing and parts overview. Pati na rin yung mga differences nila in terms of specifications and the introduction of the other two variants of the new Phanteks Aria. So, hopefully, you still appreciate or get a thing or two from this video. And abangan nyo na lang yung full review natin. Medyo magbabakasyon lang kasi ako sa Singapore for 2 weeks. Pero tingnan ko kung madadala ko to and magagamit ko. Kung may computer man yung brother-in-law ko sa Singapore. So, yeah. And I'm excited to test this out. And yeah, please consider subscribing dito sa ating Tagalog channel. Again, magiging seryoso na tayo dito. Dito natin ilalagay lahat ng mga gaming peripherals reviews natin. And Tagalog na siya. So, medyo mas natural na at ma-explain ko na sa inyo ng mabuti, ng maayos, na hindi masyadong utal-utal. Alright, so please consider subscribing dito. And kung gusto nyo naman matuto maging content creator, punta kayo sa main channel natin and subscribe din kayo doon. So, thank you for watching and see you on the next video. Thank you!